Hindi ko kailangan ng isang asawang palamunin at pabigat sa aking tagumpay. Alis. Isang mapait na utos mula sa lalaking pinag-alayan ko ng lahat. 9 buwang buntis, itinapon sa kalsada na parang basura habang siya ay nakikipagpalitan ng tamis sa kanyang bagong sekretarya. Ngunit hindi nila alam, sa bawat sentimong tinatamasa nila, dugo at yaman ng mga Villanueva ang kanilang ninanakaw. Ang aking muling pagbangon ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa katarungang matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Sino nga ba ang tunay na talunan? Ayoko na sa'yo, Alondra. Mas mabuti pang umalis ka na bago ko patawagin ang security para kalad ka rin kapalabas ng gusaling ito. Ang boses ni Rafael ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanyang malawak na opisina. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang kahit katiting na awa sa kanyang mga mata na dati ay puno ng pangako ng pag-ibig. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang itinuod ni Alondra ang kanyang nanginginig na kamay sa gilid ng mesa. Hawak niya ang isang maliit na lalagyan ng pagkaing baon, ang paboritong adobo ni Rafael na maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras, kahit pahirap na siyang kumilos dahil sa bigat ng kanyang 9 buwang tiyan. Sa kabilang kamay, mahigpit niyang tinitipon ang isang pares ng kulay asul na sapatos ng sanggol, isang munting simbolo ng kanilang pinakahihintay na anak. Ang kaibahan ng kanyang pagmamahal sa kalupitang nasa harap niya ay tila isang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa kanyang dibdib. Rafael, anong kasalanan ko? Ang tanging naibulalas ni Alondra. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na halos hindi na marinig dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Malapit na akong manganak. Ilang araw na lang. Magiging 3 na tayo. Paano mo nagagawang sabihin ito sa akin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael bago siya sumandal sa kanyang upuan. Kasunod nito ay ang pagpasok ni Celine, ang kanyang sekretarya, na nakasuot ng hapit na pulang damit, na may daladalang mga dokumento. Hindi ito basta dokumento. Ito ang mga papeles ng diborsyo na matagal na palang nakahanda. Huwag kang magmalinis, Alondra. Muling pagsalita ni Rafael habang hinahayaan niyang hawakan ni Celine ang kanyang balikat. Sawang-asawa na ako sa pagiging probinsyana mo, sa amoy ng kusina na palagi mong dala, at sa pagiging pabigat mo sa aking career. Tingnan mo si Celine. Siya ang kailangan ng isang CEO na katulad ko. Siya ang may koneksyon. Siya ang may ganda. Hindi isang katulad mong walang alam gawin, kundi ang maglaba at magluto. Naramdaman ni Alondra ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang dahil sa sobrang hapdi. Ngunit hindi doon nagtapos ang paghihirap. Lumapit si Celine sa kanya, may daladalang mapang uyam ng ngiti. At isa pa, Alondra, huwag mong gamitin ang batang yan para manatili ka sa buhay ni Rafael. Sa totoo lang, hindi kami naniniwala na sa kanya iyan. Sino ang makakaalam kung anong ginagawa mo habang wala si Rafael sa bahay? 'Di ba? Tila tumigil ang mundo ni Alondra. Ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay naputol. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang matinding kurot sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Napapahawak siya sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang mukha ay namutla sa tindi ng pisikal at emosyonal na hirap. Walang imik na ibinagsak ni Rafael ang isang itim na ballpen sa ibabaw ng mesa. Pirumahan mo na yan. Iwanan mo na ang lahat ng gamit mo sa bahay dahil pagmamay-ari ko ang lahat ng yon. Wala kang dinala sa relasyong ito, kundi ang sarili mong kahirapan. Hindi na nakasagot si Alondra. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, tiningnan niya ang lalaking 5 taon niyang pinagsilbihan, ang lalaking hindi nakakaalam
na ang bawat kontratang nakuha nito, ang bawat bilyong pumasok sa kumpanya ay dahil sa lihim na basbas ng pamilyang tinalikuran ni Alondra para lamang makasama siya. Dahan-dahan siyang tumalikod, hindi para pirumahan ang mga papeles, kundi para iligtas ang natitirang piraso ng kanyang dangal. Bawat hakbang palayo sa opisina ay tila isang hakbang patungo sa kawalan. Ang sapatos ng sanggol na hawak niya ay nahulog sa sahig, naiwan sa malamig na tiles ng opisina ni Rafael, ngunit hindi na niya ito nilingon. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Ang lamig ng tubig na dumadaloy sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa gitna ng dilim at ng rumagasang sasakyan sa paligid, napatigil si Alondra sa gilid ng kalsada. Ang hapdi sa kanyang tiyan ay naging mas madalas at mas masakit. Napasandal siya sa isang poste habang ang kanyang kabilang kamay ay nakakapit sa kanyang malaking tiyan. Sa bawat paghinga niya, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Isang tanong na tila sumasakal sa kanyang huling pag-asa. Bakit ang taong tinuruan mong lumipad ang siya ring puputol sa iyong mga pakpak kapag nasa itaas na siya? Habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanghihina at ang kanyang malay ay tila unti-unting kumakawala, nakita ni Alondra ang mga ilaw ng isang sasakyang huminto sa kanyang harapan. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, hindi niya malaman kung ito ba ay isang tulong o ang simula ng isa pang mas malupit na yugto ng kanyang kapalaran. Huwag mong dungisan ng maruming tubig ulan ang mamahaling sahig ng pamamahay na ito, Alondra. Hindi mo na lugar ito. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng malawak na sala. Ang kanyang mga braso ay krus sa kanyang dibdib habang nakatingin ng may pandidiri sa basang-basang anyo ni Alondra. Ang bawat patak ng tubig mula sa damit ng kanyang manugang ay tila isang insulto sa kalinisan ng bahay na itinuturing niyang kaharian. Nanginginig ang buong katawan ni Alondra, hindi lamang dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa hapdi ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan. Mama, kukuha lang po ako ng ilang gamit para sa bata. Ang mga damit na binili ko, ang mga gamit na kailangan ko, kapag isinilang ko na siya, walang gamit ang sa iyo rito. Pagputol ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay tumaas, puno ng awtoridad at kawalan ng puso. Lahat ng narito ay binili gamit ang pera ng anak ko. Ang mga gamit na sinasabi mo, ipamimigay ko na ang mga iyan sa foundation o itatapon sa basurahan. Hindi namin kailangan ng anumang alaala ng isang babaeng katulad mo na walang ibang ginawa kundi ang maging pabigat sa pamilya Serrano. Tila gumuho ang huling muog ng pag-asa ni Alondra. Ang bawat hakbang niya papalapit sa hagdan ay pinigilan ng dalawang katulong na nakayuko. Walang magawa kundi sumunod sa malupit na utos ng kanilang amo. Naramdaman ni Alondra ang muling paghilab ng kanyang tiyan, isang matinding sakit na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Napakapit siya sa gilid ng sofa, ang kanyang muka ay nangiwi sa tindi ng hirap. Ngunit sa halip na tulungan, lumapit pa si Doña Aurora at marahas na hinawakan ang kamay ni Alondra. Ang kanyang mga mata ay nanlisik nang makita ang kumikinang na kwintas sa leeg ng abang babae. Isang pamanang hiyas mula sa yumaong ina ni Alondra na kailanman ay hindi niya hinubad. At ito? Saan mo nakuha ang perang pambili nito? Sigurado akong ninakaw mo lang ito sa budget ng bahay na ibinibigay ni Rafael. Asik ng matanda. Sa isang iglap, marahas niyang hinablot ang kwintas. Ang manipis na ginto ay naputol, nag-iwan ng pulang marka sa maputing leeg ni Alondra. Mama, huwag po. Sa nanay ko po yan. Ang tanging naisigaw ni Alondra sa pagitan ng kanyang paghikbi. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsusumamo na kahit bato ay malalambot. Ngunit si Doña Aurora
ay walang pakiramdam. Ibinulsa niya ang kwintas at itinuro ang pintuan. Wala akong pakialam kung kanino galing iyan. Consider this as payment para sa lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa iyo sa loob ng 5 taon. Ngayon, lumayas ka na. Gamit ang kanyang buong lakas, itinulak ni Doña Aurora si Alondra patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Dahil sa panghihina at sa bigat ng kanyang dinadala, hindi nakabalanse si Alondra. Tuluyan siyang naitulak palabas sa beranda, kung saan muli siyang sinalubong ng malupit na buhos ng ulan. Ang malakas na pagbagsak ng pintuan ng mansyon ay yumanig sa buong paligid, kasunod ng tunog ng paglak ng mga trangka. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng ugong ng kulog at ang tunog ng bawat patak ng ulan na tumatama sa katawan ni Alondra. Napaluhod siya sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ng kanyang sanggol mula sa bagsik ng kalikasan at ng kapwa-tao. Anak, patawarin mo si Mami. Bulong niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Lalaban tayo. Hindi tayo susuko. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila gawa sa jelly. Ang sakit sa kanyang tiyan ay hindi na tumitigil. Ito ay naging isang tuloy-tuloy na pagpukpok na nagpapahiwatig na ang oras ng panganganak ay narito na. Wala siyang pera, wala siyang telepono, at wala siyang matuluyan. Ang mga bahay sa paligid ng eksklusibong subdivision ay tila mga higanting bato na walang pakialam sa kanyang kalagayan. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa gate ng subdivision, umaasang may makakakita sa kanya sa kalsada. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magkaroon ng mga itim na batik. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, isang pares ng sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Hindi ito ang sapatos ni Rafael at hindi rin ito ang sapatos ng sino mang kakilala niya sa loob ng mapait na 5 taon. Isang matandang tinig, puno ng gulat at pag-aalala, ang bumasag sa ingay ng bagyo. Diyos ko, Mama Alondra, kayo ba yan? Nang iangat ni Alondra ang kanyang ulo, nakita niya ang mukha ng isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Ang dating driver ng kanyang ama na si Mang Cardo. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ito. Bakit siya narito? At sapat ba ang kanyang pagdating para iligtas ang buhay na unti-unti nang kumakawala sa kanya? Huwag kang pipikit, Ma'am Alondra. Konting tiis na lang, malapit na tayo. Ang tinig ni Mang Cardo ay puno ng panginginig habang mabilis niyang pinatatakbo ang lumang sasakyan sa gitna ng baha at madilim na kalsada. Sa likurang upuan, ang katawan ni Alondra ay tila isang lantang bulaklak na basang-basa ng ulan. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang ungol ng matinding sakit. Ang kanyang mga daliri ay baon sa upholstery ng upuan, pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang malay. Naramdaman ni Alondra ang init ng sarili niyang mga luha na humahalo sa lamig ng tubig na mula sa kanyang damit. Sa bawat pag-alon ng sakit sa kanyang tiyan, tila may isang higanting kamay na pumipiga sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang paningin ay unti-unting nilalamon ng kadiliman, ngunit sa gitna ng kanyang paghihingalo, ang mukha ng kanyang hindi pa isinisilang na anak ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas na huwag sumuko. Habang nangyayari ito, sa loob ng mainit at marangyang mansyon ng mga Serrano, ang tunog ng pagkakalansing ng bipagyo, mga baso ng mamahaling alak ay maririnig. Nakaupo si Rafael sa kanyang paboritong upuan, habang si Celine ay masayang nakasandal sa kanyang balikat. Ang tawanan nila ay tila isang malupit na biro laban sa unos na nararanasan ni Alondra sa labas. Walang bakas ng pagsisisi o pag-aalala sa mukha ni Rafael. Para sa kanya, ang pagtatapon kay Alondra ay ang pagtatapon sa huling balakid ng kanyang kaligayahan. Ang kawalang malay ni Rafael sa katotohanang ang kanyang kumpanya ay nakatayo lamang
sa pundasyong binuo ni Alondra ay ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang tanging mahalaga para kay Alondra ay ang mabuhay. Mang Cardo, ang anak ko, ang mahinang bulong ni Alondra. Ang kanyang boses ay tila isang malat na hininga na lamang. Iligtas niyo ang anak ko. Ma'am, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Magiging maayos ang lahat. Matutuwa ang lolo niyo na nahanap ko na kayo, sagot ni Mang Cardo habang pilit na iniiwasan ang mga lubak sa kalsada. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang pribadong ospital, ang St. Jude Medical Center, isang pasilidad na tanging niyang pinakamayayaman lamang sa bansa ang nakakapasok. Sa isang hudyat ni Mang Cardo, sa security guard, mabilis na lumabas ang isang pangkat ng mga doktor at nurse na may dalang stretcher. Hindi ito isang ordinaryong pagtanggap. Ang pangalang Villanueva na binulong ni Mang Cardo sa punong nurse ay tila isang mahiwagang susi na nagpabukas sa lahat ng pinto ng ospital. Isinakay si Alondra sa stretcher. Ang malakas na liwanag ng mga ilaw sa kisame ng ospital ay nagdulot ng sakit sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang malamig na haplos ng kamay ng isang nurse na nagkakabit ng oxygen mask sa kanyang mukha. Ang tunog ng mga mabilis na yabag ng takbo sa hallway ay tila isang malabong kanta sa kanyang pandinig. Kailangan nating magsagawa ng emergency C-section. Sigaw ng isang doktor. Masyado nang mababa ang heartbeat ng bata at ang pasyente ay dumaranas ng matinding hypothermia. Bago tuluyang mawala ang malay ni Alondra, naramdaman niya ang isang huling paggalaw sa loob ng kanyang tiyan, isang mahinang sipa na tila nagsasabing, "Laban, Mommy." Isang mapait na ngiti ang sandaling gumuhit sa kanyang maputlang labi. Sa kabila ng lahat ng kalupitan ni Rafael at Doña Aurora, mayroon siyang isang bagay na hinding-hindi nila makukuha. Diyos ko, patawad. Ang huling isip ni Alondra bago siya nilamon ng itim na tabing ng kawalang malay. Sa labas ng operating room, si Mang Cardo ay mabilis na kumuha ng kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadayal ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Nang sumagot ang kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng paggalang at takot. "Don Valentin, nahanap ko na po ang apo niyo. Ngunit, nasa loob po siya ng operating room ngayon. Nag-aagaw buhay po sila ng bata." Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila isang nagbabadyang bagyo na mas matindi pa kaysa sa nararanasan ng buong lungsod. Isang malalim at makapangyarihang boses ang sumagot. Isang boses na magpapayanig sa mundo ni Rafael Serrano sa mga darating na araw. "Siguraduhin ninyong mabubuhay silang dalawa, Cardo. Dahil kung may mangyaring masama sa aking apo, sisiguraduhin kong walang matitira sa lahat ng taong nanakit sa kanya. Simulan mo nang ihanda ang lahat ng mga dokumento ng kumpanya. Oras na para bawiin ang lahat." Isang Villanueva ang isinilang ngayong gabi, Alondra. Huwag mo siyang hahayaang lumaki sa anino ng kahihiyang ibinigay sa iyo ng mga Serrano. Ang mga salitang ito mula kay Don Valentin ay tila isang malamig na tubig na gumising sa diwa ni Alondra. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, sinalubong ng puting kisame ng isang marangyang suite sa ospital. Malayo ito sa madilim at mabahong kalsada kung saan siya iniwan ni Rafael. Ang amoy ng mamahaling bulaklak at antiseptic ay humahalimuyak sa silid, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling tila isang hungkag na kuwebang walang laman. Sa tabi ng kanyang higaan, nakita niya ang isang maliit na basinet na gawa sa kristal at pilak. Sa loob nito, isang sanggol na balot ng malambot na asul na kumot ang natutulog ng mahimbing. Naramdaman ni Alondra ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib, isang halo ng matinding pagmamahal at pangungulila. Ang sanggol na ito, ang tanging kayamanang natira sa kanya. Ngunit sa bawat kurap ng kanyang mga mata, nakikita niya sa mukha ng bata ang mga anino ni Rafael. Ang matangos na ilong, ang hugis ng mga labi,
Ito ay isang palagiang paalala ng kanyang pagkakamaling magmahal ng maling tao. Ang aking apo, mahinang sambit ni Alondra. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahang hinahaplos ang maliliit na daliri ng sanggol. Patawad, dahil isinilang ka sa gitna ng ganitong gulo. Nakatayo sa paanan ng kanyang higaan, si Don Valentin Villanueva. Ang kanyang lolo ay tila isang matikas na estatwa ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng emosyon, ngunit puno ng determinasyon. Tapos na ang panahon ng iyong pagtitiis, Alondra. 5 taon mong pinatunayan ang iyong katapatan sa isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ngayon, binibigyan kita ng 2 pagpipilian. Ang manatiling isang biktima na tinitingnan ng iyong anak na lumalaking walang ama, o ang bumalik sa iyong trono at ipakita sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng lahat ng tinatamasa nila. Huminto ang matanda, tinitigan ng malalim ang kanyang apo. Ang Serrano Corporation ay nakatayo lamang dahil sa mga pondong lihim kong ibinigay sa iyo noon. Ang bawat tagumpay ni Rafael ay utang niya sa dugo at pawis ng mga Villanueva. Oras na para bawiin ang lahat. Hahayaan mo bang patuloy na apakan ng mga Serrano ang dangal ng iyong anak? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Naramdaman ni Alondra ang isang bagong uri ng apoy na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Hindi na ito ang apoy ng galit na naglalayab, kundi ang malamig at matalim na apoy ng katarungan. Tiningnan niya ang kanyang anak, at sa sandaling iyon, ang kanyang desisyon ay nabuo. Ang malambot at mapagmahal na Alondra ay dahan-dahang nalilibing, at isang mas matatag na babae ang isinisilang kasabay ng kanyang sanggol. Habang nangyayari ito, sa kabilang bahagi ng lungsod, nasa gitna ng isang marangyang selebrasyon, si Rafael Serrano. Hawak niya ang isang baso ng champagne. Ipinagdiriwang ang pagpasok ng isang malaking proyekto na inaakala niyang bunga ng kanyang sariling galing. Nakasabit sa kanyang braso si Celine, na suot ang mga alahas na tila lalong kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit ang kanilang katuwaan ay biglang naputol nang tumunog ang telepono ni Rafael. Ang tunog nito ay tila isang babala sa gitna ng masayang musika. Nang makita ang pangalan ng kanyang Chief Financial Officer, mabilis siyang lumayo sa karamihan upang sumagot. Ano iyon? Hindi ba't sinabi ko sa inyong huwag akong iistorbohin ngayong gabi? Asik ni Rafael. Sir, kailangan niyo pong pumunta rito sa opisina ngayon din. Ang nanginginig na boses ng kanyang CFO ang bumungad sa kanya. Ang lahat ng ating mga pangunahing investor mula sa Europe at Asia, sabay-sabay silang nagpadala ng formal na liham ng pagbawi ng kanilang suporta. Hindi lang iyon, ang bangko ay biglang nag-freeze sa lahat ng ating corporate accounts dahil sa isang hindi maipaliwanag na utos mula sa itaas. Namutla si Rafael. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng tingga. Anong sinasabi mo? Imposible iyan. Katatapos lang nating pirumahan ng kontrata. Iyon nga po ang problema, sir. Ang kumpanyang nagbigay sa atin ng kontrata ay bigla ring naghain ng demanda laban sa atin dahil sa paglabag sa mga lihim na pulisiya. Sa loob lamang ng 1 oras, nawala sa atin ang halos 80% ng ating puhunan. Sir, bumabagsak na ang kumpanya. Habang nakikinig sa bawat salita, tila naramdaman ni Rafael ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang imperyong binuo niya sa loob ng 5 taon ay nagsisimulang gumuho ng walang babala. Ang hindi niya alam, ang bawat pisi na humahawak sa kanyang tagumpay ay pinutol na ng isang kamay na dati ay kanyang hinahaplos, ngunit kinalimutan. Sino ang nagmamanipula sa lahat ng ito? At paano niya mababawi ang isang bagay na hindi naman talaga sa kanya simula pa nung una? Ang katahimikan sa opisina ni Rafael ay napalitan ng isang nakabibinging ingay ng mga teleponong hindi tumitigil sa pagtunog. Ang bawat batingaw nito
ay tila isang babala ng paparating na unos na walang sinuman sa Serrano Corp ang handang harapin. Ang mga empleyado ay nagtatakbuhan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot, habang nakikita ang kanilang mga computer screen na puno ng mga pulang marka ng pagkalugi. Sa loob ng kanyang silid, si Rafael ay nakatayo sa harap ng malawak na bintana. Ngunit hindi ang kagandahan ng lungsod ang kanyang nakikita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang ulat na nagsasabing ang tatlo sa kanyang pinakamalaking supplier ay naghain ng bankruptcy sa loob lamang ng isang gabi. Ang mga kumpanyang ito ang nagsisilbing hininga ng Serrano Corp at ang kanilang pagkawala ay tila isang kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Paano ito nangyari? Ang bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay paos. Tila isang taong galing sa isang mahabang laban na alam niyang talunan siya. Lahat ng mga backer ko, lahat ng mga kumpanyang sumusuporta sa akin simula pa nung una. Bakit sila biglang naglaho? Ang hindi niya alam, ang bawat kumpanyang tinutukoy niya ay mga dummy corporation lamang na itinatag ng pamilya Villanueva upang protektahan ang kanilang anak habang ito ay kasama pa niya. Ngayong wala na ang proteksyon ni Alondra, ang bawat pilar ng kanyang gusali ay unti-unti nang nagigiba. Ang pinto ng kanyang opisina ay marahas na bumukas. Pumasok si Celine. Ang kanyang muka ay hindi na bakas ng tamis at lambing. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang iwinagayway ang kanyang pitaka. Rafael, anong nangyayari? Ang asik ni Celine. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng reklamo. Nasa mall ako kanina. Sinusubukan kong bilhin ang bagong koleksyon ng mga designer bags. Pero lahat ng credit cards mo ay declined. Ang sabi ng bank manager, ang limit ng accounts mo ay biglang binaba sa zero. Napahiya ako sa harap ng maraming tao. Tiningnan ni Rafael si Celine at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi. Sa gitna ng pagguho ng kanyang buhay, ang tanging inaalala ng babaeng ito ay ang kanyang mga luho. Walang tanong tungkol sa kanyang kalagayan, walang pag-aalala sa kumpanya. Puro lamang sarili ang iniisip nito. Mawawala na ang kumpanya, Celine, at ang inaalala mo lang ay ang mga bags mo. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang galit ay sumabog, ngunit tila hindi ito ininda ng babae. At anong gusto mong gawin ko? Maupo rito at panoorin kang maghirap? Hindi yan ang pinirmahan ko sa relasyong ito, Rafael. Sagot ni Celine bago siya maras na lumabas ng silid. Iniwan si Rafael na mas lalong nag-iisa sa gitna ng kadiliman. Napaupo si Rafael sa kanyang swivel chair. Ang kanyang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Naalala niya si Alondra na kailanman ay hindi nagreklamo, kahit patuyo at kanin lang ang kanilang pagsaluhan noong nagsisimula pa lamang sila. Si Alondra na laging may nakahandang ngiti at mainit na yakap sa tuwing siya ay pagod mula sa trabaho. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, ngunit pilit niya itong iwinaksi. Maya-maya, isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang isang itim at gintong sobre. Ang papel nito ay makapal at amoy mamahalin. Isang uri ng papel na tanging yang mga pinakamataas na uri ng tao lamang ang gumagamit. Sir, may nagpadala po nito. Ito po ang imbitasyon para sa pinakamalaking business gala ng taon, ang sabi ng sekretarya. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang sobre at binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang pangalan ng nag-imbita. Villanueva Holdings. Ang bulong niya. Ang Villanueva Holdings ay ang pinakamakapangyarihang conglomerate sa bansa. Sila ang hari ng lahat ng industriya at ang makatanggap ng imbitasyon mula sa kanila ay tila isang pagkakataon para sa muling pagkabuhay. Inisip ni Rafael na baka ito na ang sagot sa kanyang mga panalangin. Baka may nakakita sa kanyang galing at gustong mamuhunan
sa kanyang kumpanya sa kabila ng krisis. Ngunit may isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Sa gitna ng imbitasyon, may isang maliit na nakasulat sa sulat kamay na tila pamilyar sa kanya. Ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Ang bawat utang ay dapat bayaran. Sino ang nasa likod ng Villanueva Holdings at bakit siya iniimbitahan sa panahong ang lahat ay tumatalikod na sa kanya? Ang pag-asang nararamdaman ni Rafael ay may kasamang kakaibang kaba. Isang kaba na tila nagmumula sa isang lihim na matagal nang nakabaon, ngunit handa nang lumitaw sa gitna ng liwanag. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Serrano ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Sa gitna ng marangyang salas, nakakalat ang mga bayarin at mga ulat ng bangko na puno ng mga babala ng foreclosure at demanda. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang saksi sa mabilis na pagguho ng kahariang itinayo ni Rafael sa ibabaw ng mga pangarap ni Alondra. Nakatitig si Rafael sa huling natitirang pondo ng kumpanya sa kanyang bank account. Ang halagang naroon ay sapat na sana para bayaran ang huling buwan ng sahod ng kanyang mga tapat na empleyado o kaya ay pambayad sa kuryente at tubig ng kanilang tahanan. Ngunit sa harap niya, nakatayo si Celine na may hawak na katalogo ng isang tanyag na designer. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman, tila walang pakialam sa apoy na tumutupok sa kanilang paligid. Rafael, kailangan nating makuha ang pinakamahal na gown sa koleksyong ito. Ang sabi ni Celine habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ni Rafael. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng panunukso na tila isang gamot na pilit na nagpapakalimot sa katotohanan. Isipin mo, ito na ang huling barahan natin. Kapag nakita tayo sa Villanueva Gala na mukhang matagumpay pa rin, walang mag-aakalang bumabagsak na tayo. Makakahanap tayo ng bagong investor doon. Pero hindi tayo mapapansin kung magmumukha tayong huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang dibdib ay kumikipot sa tindi ng pag-aalinlangan. Celine, ito na lang ang natitirang pera natin. Paano ang mga tao sa opisina? Paano ang mga bayarin dito sa bahay? Si Mama, kailangan din niya ng panggastos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celine. Lumapit siya ng lalo kay Rafael at ibinulong sa kanyang tainga ang mga salitang puno ng lason. Huwag kang mag-alala sa kanila. Kapag nakuha natin ang suporta ng mga Villanueva, lahat ng yan ay magiging barya na lang. Isipin mo ang pride mo, Rafael. Gusto mo bang makita ng buong business world na bagsak ka na? Gusto mo bang pagtawanan kanila? Ang hitsura natin sa gabing iyon ang magdidikta kung muli tayong babangon o tuluyang lulubog. Ang pagmamanipula ni Celine ay tila isang mabisang gayuma. Sa kabila ng boses ng kanyang konsensya na bumubulong ng pangalan ni Alondra, ang babaeng handang magtiis kahit walang kahit na anong luho, pinili ni Rafael na makinig sa kasinungalingan. Pinili niyang isuot ang maskara ng tagumpay kahit na ang loob niya ay puno na ng pagkabulok. Sige, ang mahinang sagot ni Rafael. Bilhin mo ang gown na gusto mo. Siguraduhin mong tayo ang magiging sentro ng atensyon sa gabing iyon. Habang masayang nagpaplano si Celine para sa kanyang hitsura, dahan-dahang binuksan ni Rafael ang telebisyon upang lunurin ang katahimikan ng kanyang kaisipan. Sa balita, ang headline ay tungkol sa pinakaabangang Villanueva Business Gala. Ang bawat reporter ay tila hindi magkamayaw sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kaganapang iyon. At sa pinaka-eksklusibong balita ngayong gabi, ang sabi ng news anchor habang ang background ay nagpapakita ng logo ng Villanueva Holdings, kumpirmado na ang misteryosong tagapagmana ng pamilya Villanueva ay formal nang ipakikilala sa publiko sa darating na gala. Matatanda ang maraming taon itong naging malayo sa mata ng media. At ayon sa mga bali-balita, ang tagapagmanang ito ang nasa likod ng mga pinakabagong tagumpay ng kumpanya sa ibang bansa. Napatigil si Rafael. Isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ang bawat balita tungkol sa mga Villanueva
ay tila nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Naalala niya ang sulat kamay sa imbitasyon, ang pangako ng pagbabayad ng utang. Misteryosong tagapagmana, ang bulong ni Rafael sa kanyang sarili. Sino ka nga ba? Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at marangyang silid, nakaupo si Alondra habang pinagmamasdan ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Wala na ang basang damit ulan, wala na ang bakas ng paghihirap sa kanyang mukha. Suot niya ang isang silk robe na kasing puti ng mga ulap. Sa kanyang harapan, nakalatag ang isang gown na gawa sa pinong lace at mga kristal, isang damit na sumasagisag sa kanyang muling pagkabuhay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang huling ulat mula kay Mang Cardo tungkol sa mga galaw ni Rafael. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi nang malaman niyang mas pinili pa ni Rafael na ubusin ang huling pera nito para sa isang gown kaysa iligtas ang kumpanya. Patuloy kang magsuot ng maskara, Rafael. Ang bulong ni Alondra habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak. Dahil sa gabing iyon, hindi mo lang makikilala ang tagapagmana ng mga Villanueva. Makikita mo rin kung paano ko dahan-dahang babaklasin ang bawat kasinungalingang itinayo mo sa harap ng buong mundo. Ang kadiliman ng gabi ay tila naging kakampi ni Alondra. Habang sa kabilang dako ang liwanag ng mansyon ng mga Serrano ay tila isang mitya na unti-unti nang nauubos. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga tauhan ay nasa kani-kanilang lugar. At ang huling curtain call para sa kasinungalingan ni Rafael ay malapit na ring magsimula. Ang bulwagang pinagdarausan ng Villanueva Grand Gala ay tila isang dagat ng nagniningning na mga bituin. Ang bawat chandelier sa kisame ay naglalabas ng liwanag na tumatama sa mga kristal na baso at mamahaling hiyas ng mga panauhin. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay humahalimuyak sa bawat sulok. Lumilikha ng isang atmosfera ng kapangyarihan at yaman na tanging ang mga nasa itaas na bahagi ng lipunan ang nakararanas. Sa gitna ng karamihan, pumasok si Rafael Serrano na nakasuot ng isang pasadyang taksido. Sa tabi niya, si Celine ay naglalakad na tila isang reyna. Suot ang gown na binili nila gamit ang huling pondo ng kanilang kumpanya. Ang kanyang ulo ay mataas, ang kanyang mga mata ay mapanghamon, pilit na itinatago ang katotohanang ang kanilang mga bulsa ay butas na at ang kanilang pangalan ay nadidungisan na ng utang. Tingnan mo sila, Rafael, bulong ni Celine habang nakangiti sa mga dumadaang negosyante. Lahat sila ay nakatingin sa atin. Akala nila ay matatag pa rin tayo. Ngayon, kailangan lang nating mahanap ang matandang Villanueva at kumbinsihin siyang mamuhunan sa atin. Ngunit si Rafael ay hindi nakikinig. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bulwagang iyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng isang kakapitan, isang mukha na magbibigay sa kanya ng katiyakan sa gitna ng unos na kanyang kinakaharap. Biglang tumigil ang musika. Ang bawat usapan ay naputol at ang bawat paningin ay napako sa malaking pintuan sa itaas ng grand staircase. Isang boses mula sa speaker ang bumasag sa katahimikan, isang boses na puno ng formalidad at paggalang. Mga Ginoo at ginang, sa unang pagkakataon, nais naming ipakilala ang tanging tagapagmana ng Villanueva Holdings, ang ating bagong presidente at CEO, si Alondra Villanueva. Isang figura ang lumitaw sa tuktok ng hagdanan. Ang bawat hininga sa loob ng bulwagan ay tila naglaho nang makita ang babaeng nakatayo roon. Nakasuot siya ng isang emerald green na gown na gawa sa pinong seda na bumabalot sa kanyang katawan ng may sapat na kagalang-galang at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, naglalantad sa kanyang leeg na pinalalamutian ng isang kwintas na gawa sa mga brilyante, isang hiyas na masigit pa sa halaga ng buong Serrano Corporation.
Napatigil si Rafael. Ang baso ng alak na hawak niya ay dahan-dahang nanginig. Tumingin siya sa babaeng nasa hagdanan at ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang mukha na iyon, ang mga matang iyon, imposibleng mangyari ito. Ang Alondra na kilala niya ay isang babaeng laging nakayuko, laging may amoy ng bawang at sibuyas mula sa kusina, at laging nakasuot ng kupas na duster. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay tila isang diyosang bumaba mula sa langit, puno ng ningning at hindi maabot na katarungan. Rafael, si Alondra ba iyon? Ang nanginginig na tinig ni Celine ang bumasag sa katahimikan ng kanyang isipan. Ang mukha ni Celine ay punong-puno ng takot at pagkabigla. Ang kanyang maskara ng katapangan ay unti-unti nang natitibag. Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Alondra. Bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng awtoridad. Sa kanyang tabi ay ang kanyang lolo, si Don Valentin, na nakatingin sa lahat ng may mapanghusgang mga mata. Nang makarating sila sa ibaba, ang mga pinakamalalaking bilyonaryo sa bansa ay agad na lumapit upang bumati at makipagkamay. Si Rafael ay tila isang tuod na nakatayo sa isang sulok. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o tatakbo palayo. Ngunit bago pa siya makagawa ng desisyon, lumingon si Alondra sa kanyang direksyon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng siksik na karamihan. Sa paningin ni Alondra, walang bakas ng pagmamahal, walang bakas ng pag-aalinlangan. Tanging ang malamig na kintab ng isang katarungang matagal nang ipinagkait. Sa tindi ng kuryosidad at desperasyon, pilit na humakbang si Rafael papalapit sa kinaroroonan ni Alondra. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Gusto niyang maniwala na nagkakamali lang siya ng paningin. Alondra? Ang mahinang tawag ni Rafael nang makarating siya sa likuran ng babae. Dahan-dahang humarap si Alondra sa kanya. Ang kanyang mga labi ay gumuhit sa isang ngangiting hindi mo malaman kung ito ba ay pagbati o isang babala. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa lalaking dating itinuring niyang mundo, bago niya binigkas ang mga salitang tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Rafael. Mr. Serrano, ang boses ni Alondra ay malalim at puno ng pait. Ikinagagalak kong makita ka rito. Akala ko kasi ay masyado kang abala sa pag-aasikaso ng iyong pagbagsak. Ang bawat salita ay tila isang karayom na ibinabaon sa puso ni Rafael. Ang tawa ni Celine sa tabi niya ay napalitan ng isang mahinang hikbi ng takot. Sa harap ng lahat ng mga makapangyarihang tao sa bansa, si Rafael Serrano ay nakatayo sa harap ng kanyang dating asawa, hindi bilang isang tagumpay na negosyante, kundi bilang isang taong dahan-dahang kinakain ng sarili niyang karma. Ngunit bago pa man makasagot si Rafael, isang matikas na lalaki ang lumapit at humawak sa baywang ni Alondra, habang si Don Valentin ay nakatingin sa kanya nang may matinding poot. Isang tanong ang nanatili sa isipan ng lahat. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang Villanueva para sa kanyang paghihiganti? Huwag mong ituloy ang tangkang hawakan ako, Rafael. Ang kamay na binitiwan ako sa gitna ng ulan ay wala ng karapatang dumampi sa aking balat, kahit dulo man lang ng aking daliri. Ang boses ni Alondra ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa kumpiyansa ni Rafael. Ang katahimikan sa paligid nila ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga mata ng mga panauhin ay tila mga kamera na nakatutok sa bawat kilos nila, naghihintay ng susunod na kabanata sa iskandalong ito. Napamaang si Rafael, ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang pintig sa kanyang sentido ay tila isang mabilis na tambol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang takot. Alondra, bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong isipin kong isa ka lang? Isa lang na ano? Rafael, isang probinsyanang walang alam, isang asawang palamunin. Ang pagputol ni Alondra, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at walang kurap.
Hinayaan ko ang lahat dahil naniwala ako na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman. Pero nagkamali ako. Ang pag-ibig mo ay kasing babaw lang pala ng pitaka mo. Hindi nakatiis si Celine. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kanyang gown dahil sa matinding inggit at kahihiyan. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang sariling palad. You're fake. Alam ng lahat dito na asawa ka lang ni Rafael na galing sa hirap. Inarkila mo lang siguro ang gown na yan o baka naman kung sinong matanda ang naging mambabatas mo para makapasok dito. Isang kolektibong singhap ang nagmula sa mga nakikinig. Ngunit bago pa man makasagot si Alondra, isang malakas na tunog ng tungkod na tumama sa marmol na sahig ang umalingaw-ngaw. Si Don Valentin Villanueva ay humakbang patungo sa harap. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na nagbigay ng proteksyon kay Alondra. Ang tanging peke rito, hiha, ay ang iyong kapal ng muka at ang iyong delusyon, ang sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng kapangyarihan na tila nagmula sa kaibuturan ng lupa. Ang babaeng hinahamak mo ay ang aking apo. Ang dugo ng mga Villanueva ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. At ang bawat sentimong ginamit ni Rafael para itayo ang Serrano Corp, iyon ay galing sa aking bulsa sa ilalim ng pangalan ng aking apo. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Rafael. Ang katotohanan ay unti-unting lumulubog sa kanyang isipan. Ang tagumpay na ipinagmamalaki niya, ang kayabangang ginamit niya para itaboy si Alondra, ay lahat pala hiram lamang. Wala siyang kahit ano, kung hindi dahil sa babaeng itinapon niya na parang basura. Lolo, huwag nating sayangin ang oras sa mga taong hindi naman bahagi ng ating kinabukasan. Ang mahinahong sabi ni Alondra, bagaman ang kanyang boses ay may bahid ng puot. Tiningnan niya si Celine mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila nagpapakita kung gaano ito kababa. By the way, Celine, ang gown na suot mo, huwag mo sanang madumihan dahil ayon sa record ng aking kumpanya, ang tseke na ipinambayad ni Rafael para dyan ay tumalbog na kaninang hapon. Bukas, kukunin niya ng mga tauhan ko bilang bahagi ng liquidation ng Serrano Corporation. Ang mukha ni Celine ay nangulubot sa takot at kahihiyan. Napatingin ang mga tao sa kanya. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na sumusugod sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay hinubaran siya ng dangal sa harap ng lahat. Tumingin muli si Alondra kay Rafael. Sa pagkakataong ito, may isang butil ng luha na sumilip sa kanyang mata. Ngunit agad din itong naglaho. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Rafael. Ang tiwala ko, ang puso ko, pati na ang pagkakataong maging bahagi ng pamilya ko. Pero pinili mo ang basura. Ngayon, panoorin mo kung paano ko kukunin ang bawat piraso ng mundong akala mo ay sayo. Dahan-dahang tumalikod si Alondra. Ang kanyang emerald green na gown ay marilag na sumasabay sa kanyang bawat hakbang. Iniwan niya si Rafael na nakatayo sa gitna ng bulwagan, nag-iisa sa kabila ng dami ng tao. Ang bawat mata na dati ay puno ng paghanga sa kanya, ay puno na ngayon ng pangungutya. Habang papaalis si Alondra, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na suit ang lumapit sa kanya at may ibinulong. Biglang napatigil si Alondra. Ang kanyang mukha ay nabalot ng kaba. Ma'am, may problema po sa ospital. Si Baby Rafaelito, bigla pong tumaas ang lagnat at nahihirapang huminga. Ang katarungang tinatamasa ni Alondra sa mga sandaling iyon ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Sa kabila ng kanyang tagumpay laban sa kanyang mga kaaway, tila may isa pang laban na kailangan niyang harapin. Isang laban para sa buhay ng kanyang anak. Walang silbi ang lahat ng yaman sa mundong ito kung ang kaisa-isang dahilan ng paghinga ko ay unti-unti nang binabawi ng tadhana. Ang boses ni Alondra ay halos isang bulong na lamang habang mabilis siyang naglalakad palabas ng marangyang bulwagan. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang karpet ay tila paglalakad
sa ibabaw ng nagniningas na uling. Ang emerald green na gown na suot niya, na kanina lamang ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila naging isang mabigat na kadena na pumipigil sa kanyang pagtakbo patungo sa kanyang anak. Sa labas, ang ulan ay muling bumubuhos, tila isang malupit na pag-uulit ng gabi nang siya ay itaboy ni Raphael. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Ang mga bodyguard ng mga Villanueva ay mabilis na nagbukas ng pinto ng isang itim na limousine. Ngunit bago pa man makapasok si Alondra, naramdaman niya ang isang marahas na paghawak sa kanyang braso. "Alondra, mag-usap tayo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin." Ang sigaw ni Rafael ay puno ng desperasyon at galit. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng ulan. Hindi niya matanggap na sa isang iglap ay naging abo ang kanyang pagkatao sa harap ng lahat. Hinarap siya ni Alondra. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. "Bitawan mo ako, Rafael. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ang anak ko, ang anak nating binaliwala mo, ay nag-aagaw buhay ngayon sa ospital dahil sa hirap na dinanas ko noong gabing itinapon mo kami. Kung may mangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong hindi lang kumpanya mo ang kukunin ko, kundi ang bawat hiningang natitira sa'yo." Sa tindi ng puwersa ng kanyang mga salita, napabitaw si Rafael. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng ulan habang mabilis na humaharurot ang sasakyan ni Alondra palayo. Sa loob ng sasakyan, napasandal si Alondra at ipinikit ang kanyang mga mata. Doon, sa gitna ng katahimikan, muling nagbalik ang mga alaala ng kanyang mga sakripisyo na kailanman ay hindi nalaman ni Rafael. Naalala niya noong 3 taon ng kanilang pagsasama nang ang Serrano Corp ay malapit ng mabaon sa utang dahil sa isang maling desisyon ni Rafael. Lihim na ibinenta ni Alondra ang huling pamanang alahas ng kanyang ina, isang set ng mga ruby na kasing halaga ng isang mansyon, upang magsilbing puhunan sa isang misteryosong investor na sumalba sa kumpanya. Ginawa niya iyon nang walang hinihinging kapalit. Sapat na sa kanya ang makitang masaya si Rafael. Ngunit ang kabutihang yun ay sinuklian ni Rafael ng pagtataksil, at ang kanyang sakripisyo ay naging tuntungan lamang nito upang makilala si Celine. "Utang na loob, Rafael." Ang bulong ni Alondra sa kanyang sarili habang ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. "Siningil na kita sa pera, pero ang buhay ng anak ko, iyon ay hindi mo kailanman mababayaran." Pagdating sa ospital, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa malamig na sahig ng hallway ay tila isang tibok ng orasan na nagpapaalala sa kanya ng panganib. Natagpuan niya si Don Valentin sa harap ng intensive care unit. Ang matanda ay tila tumanda pa ng 10 taon sa loob lamang ng 1 oras. "Lolo, kamusta siya?" ang nanginginig na tanong ni Alondra. "Ang mga doktor ay ginagawa ang lahat, Hija." Ang sagot ni Don Valentin, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Ngunit ang hirap na dinanas mo noong huling buwan ng iyong pagbubuntis. Ang stress at ang lamig ng ulan noong gabing iyon. Nag-iwan ito ng lamat sa baga ng bata. Masyado siyang mahina." Napaluhod si Alondra sa harap ng malaking salamin ng ICU. Sa loob, nakita niya ang kanyang maliit na sanggol, balot ng mga tubo, at nakakabit sa mga makinaryang tumutulong sa kanyang paghinga. Ang bawat mahinang tunog ng heart monitor ay tila isang hibla ng buhay na pilit na pinanghahawakan ni Alondra. Sa mga sandaling iyon, ang pinto ng hallway ay muling bumukas. Pumasok si Rafael. Ang kanyang tuxedo ay gusot-gusot at puno ng putik. Mukhang pilit siyang nakapasok sa ospital sa kabila ng mga security. Ang kanyang mukha ay puno ng takot nang makita ang kalagayan ng bata sa loob ng salamin. "Alondra, gusto ko lang makita ang anak ko." Ang pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang boses ay basag. Dahan-dahang tumayo si Alondra. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng galit, kundi ng isang kailanman ay hindi matitibag na pader. "Anak mo?
Noong gabing itinatapon mo ako, sinabi mong hindi mo siya dugo at laman. Noong kailangan niya ng ama na magpoprotekta sa kanya laban sa bagyo, nasaan ka? Ngayong nakita mo na ang yaman ng mga Villanueva, bigla kang naging ama. Lumapit si Alondra kay Rafael hanggang sa maramdaman nito ang kanyang mainit na hininga. Huwag mong subukang pumasok sa kwartong yan dahil ang bawat hakbang mo papalapit sa kanya ay isang insulto sa bawat sakripisyong ibinigay ko para mabuhay siya. Umalis ka na, Rafael, bago ko pa makalimutan na tao ang kaharap ko. Ngunit bago pa man makasagot si Rafael, isang nurse ang mabilis na lumabas mula sa loob ng ICU. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at nagmamadali niyang tinawag ang doktor. Doktor! Ang heartbeat ng bata biglang bumabagsak. Code blue! We're losing him! Ang sigaw na yon ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Alondra. Ang bawat ingay sa paligid ay biglang naglaho. Maliban sa tunog ng mahabang beep mula sa monitor na nagsasabing ang buhay ng kanyang anak ay nasa bingit na ng tuluyang paghinto. Ang bawat bakanting upuan sa opisina na ito ay tila naging mga lapida ng isang imperyong itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at kawalan ng utang na loob. Ang boses ni Rafael ay gumaralgal habang tinitingnan niya ang kanyang malawak na opisina na ngayon ay wala ng katao-tao. Ang katahimikan sa loob ng Serrano Corp ay mas nakatatawa at mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Ang mga computer na dati ay nagpapakita ng mga numerong nagbibigay sa kanya ng kayabangan ay madilim na ngayon, tila mga patay na matang nakatitig sa kanyang pagbagsak. Ang bawat tasa ng kape na naiwan sa mga mesa ng kanyang mga empleyado ay malamig na. Isang piping saksi sa mabilis na pagtakas ng lahat mula sa isang lumulubog na barko. Isang matandang lalaki ang pumasok sa silid, ang kanyang Chief Financial Officer na si Mr. Lim. Hawak nito ang isang brown envelope na may kasamang mabigat na buntong hininga. Sir, ito na po ang huling batch ng mga resignation letters. Wala na tayong matitirang tao bukas. Pati ang mga janitor ay umalis na dahil alam nilang wala na tayong pambayad sa huling buwan. Hindi nakasagot si Rafael. Napaupo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa envelope. Sa loob nito, nakita niya ang isang lumang dokumento na may lagda ni Alondra mula sa nakaraang 3 taon. Isang lihim na kasunduan sa isang bangko na siya mismo ang nag-ayos nang hindi nalalaman ni Rafael. Sinasabi niyo ba sa akin, ang panginginig na tanong ni Rafael, na lahat ng mga paborableng loan at mga diskwento na nakuha natin sa mga supplier ay hindi dahil sa galing ko? Yumuko si Mr. Lim, ang kanyang mukha ay puno ng pait. Sir, si Ma'am Alondra ang palaging gumagawa ng paraan. Siya ang gumigising sa madaling araw para reviewin ang mga kontrata nyo at itama ang mga mali nyo bago nyo ito pirumahan. Siya ang personal na nakikipag-usap sa mga bangko gamit ang kanyang sariling pangalan. Ngayong wala na siya, nakita ng lahat ang totoong kalagayan ng kumpanya. Wala po kayong iniwan na anuman, kundi ang inyong pangalan, Rafael. Ang bạo lực của sự thật này là một đòn giáng mạnh hơn bất kỳ cái tát nào. Naramdaman ni Rafael ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pagyayabang kay Celine, ang lahat ng pagmamaliit niya kay Alondra, ay tila mga lason na ngayon ay dahan-dahang pumapatay sa kanya. Samantala, sa harap ng naglalakihang gusali ng Villanueva Holdings, isang marangyang sasakyan ang huminto. Bumaba si Doña Aurora, suot ang kanyang pinakamahal na hiyas, pilit na pinapanatili ang kanyang dangal sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa lobby, ang kanyang boses ay puno ng dating awtoridad. Gusto kong makausap ang apo ko, si Alondra Villanueva. Sabihin niyo sa kanya na narito ang kanyang biyenan. Ang utos ni Aurora sa receptionist. Ngunit ang dalaga sa likod ng mesa ay hindi man lang natinag. Tiningnan siya nito nang may malamig na profesionalismo. Pasensya na po, madam.
pero wala pong nakatalagang appointment para sa inyo. At ayon sa aming listahan, wala pong biyanan si Miss Villanueva. Siya po ay isang single mother at walang anumang ugnayan sa pamilya Serrano. Anong sinabi mo? Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Ang sigaw ni Aurora, ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng hiya nang makita ang mga taong nakatingin sa kanya. Ang mga gwardiya ay dahan-dahang lumapit, hindi para bumati, kundi para harangan ang kanyang daan. Ang bawat hakbang ng mga security guard sa marmol na sahig ay tila isang babala na ang kanyang kapangyarihan ay wala ng halaga sa loob ng teritoryo ng mga Villanueva. Maari na po kayong lumabas, madam, bago pa po kami mapilitang gamitin ang aming mga kamay para ilabas kayo. Ang sabi ng isang gwardiya. Napilitang umurong si Aurora. Ang babaeng dati ay kinatatakutan ng lahat sa kanilang subdivision ay naglalakad na ngayon palabas ng gusali na parang isang pulubi na tinanggihan ng limos. Ang kanyang boy sa hiya ay lalong tumindi nang makita niya ang isang truck sa harap ng kanilang mansyon pag-uwi niya. Sa loob ng bakuran, nakita niya ang mga tauhan ng bangko na nagkakabit ng isang malaking karatula sa kanilang gate. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang hatol ng kamatayan, foreclosed property. Rafael, anong nangyayari? Ang sigaw ni Aurora nang makita ang kanyang anak na nakaupo sa damuhan, hawak ang kanyang ulo. Ang bawat gamit na pilit nilang ipinagmamalaki, ang mga antik na upuan, ang mga mamahaling painting, ay isa-isang inilalabas ng mga tauhan ng bangko. Tumingala si Rafael, ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Wala na tayong bahay, ma. Wala na tayong pera. At ang bata, si Rafaelito, hindi ko man lang siya mahawakan. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang itim na envelope ang iniabot ng isang lalaking nakasuit kay Rafael. Dahan-dahan itong binuksan ni Rafael. Sa loob ay hindi pera o tseke, kundi isang litrato. Ang litrato ng sapatos ng sanggol na naiwan niya sa kanyang opisina noong gabing itinapon niya si Alondra. Sa likod nito, may nakasulat sa sulat kamay na kasing talim ng labaha. Ang bawat bagay na kinuha mo sa amin ay kukunin ko rin sa'yo. Ito pa lang ang simula. Ang takot sa puso ni Rafael ay naging isang matinding panginginig. Habang pinapanood niya ang paghakot ng kanilang mga gamit, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Mabubuhay pa ba ang kanyang anak para makita ang kanyang tuluyang pagbagsak? O ang kamatayan ng bata ang magiging huling pako sa kanyang sariling libingan? Huwag mo nang sayangin ang laway mo, Rafael. Hindi mo ba nakikita? Wala na tayong pag-uusapan dahil wala ka na ring pera. Ang boses ni Celine ay hindi na ang malambing na himig na dati ay nagpapatulog sa kumpiyansa ni Rafael. Ngayon, ito ay kasing talim ng isang kalawanging kutsilyo. Sa loob ng silid na dati ay puno ng marangyang kagamitan. Ang tunog ng paghila ng zipper ng malalaking maleta ang namamayani. Ang bawat kalansing ng mga alahas na isinisilid ni Celine sa kanyang bag ay tila isang insulto sa bawat sakripisyong ginawa ni Alondra para sa bahay na ito. Nakatayo si Rafael sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwalang pagmamasid. Ang kanyang kurbata ay maluwag. Ang kanyang polo ay may mga mantsa ng pawis at dumi. Celine, nagkakagulo ang kumpanya. Wala na tayong bahay. Ngayon mo pa ba ako iiwan? Akala ko ba ay mahal mo ako? Akala ko ba ay sabay nating haharapin ang mga Villanueva? Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Celine. Huminto siya sa kanyang pag-eempake at hinarap si Rafael ng may pandidiri. Mahal? Rafael, gising. Ang minahal ko ay ang CEO ng Serrano Corporation. Ang minahal ko ay ang lalaking nagbibigay sa akin ng mga brilyante at nagdadala sa akin sa Europe. Ngayong isa ka na lang basang sisiw na hinahabol ng mga bangko. Anong tingin mo sa akin, tanga? Hindi ako ipinanganak para magtiis sa isang katulad mo. Ang bawat salita ni Celine
ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa natutulog na kaisipan ni Rafael. Naalala niya si Alondra na handang ibigay ang huling sentimo nito para sa kanyang tagumpay. Si Alondra na nanatili sa tabi niya noong wala pa siyang anuman. Ang pagkakaiba ng dalawang babae ay tila ang langit at ang impyerno na ngayon ay lantarang nakalantad sa kanyang harapan. Sinasabi mo bang ginamit mo lang ako? Ang nanginginig na tanong ni Rafael. Ginamit? Let's call it a business transaction, Rafael. Sagot ni Celine habang isinusuukbit ang kanyang mamahaling bag. At huwag kang mag-alala. Hindi ako magugutom. Ang investor na sinasabi ko sa iyo noon, siya ang susundo sa akin ngayon. Mas matalino siya, mas mayaman at higit sa lahat, hindi siya kasing tanga mo na itinapon ng isang bilyonaryong asawa para sa isang katulad ko. Sa tindi ng galit, humakbang si Rafael papalapit, ngunit bago pa man siya makagawa ng anuman, isang matikas na lalaki ang lumitaw sa pintuan. Hindi ito basta-bastang lalaki. Ito ang isa sa mga dating karibal ni Rafael sa negosyo. Ang tunog ng mga yabag ng lalaki sa sahig ay tila isang hudyat ng tuluyang pagkatalo ni Rafael. Huwag mong susubukang hawakan ng girlfriend ko, Serrano. Ang mariing sabi ng lalaki bago niya kinuha ang mga maleta ni Celine. Nanatiling nakatayo si Rafael, tila isang tuod na pinapanood ang pag-alis ng babaeng naging mitya ng kanyang pagbagsak. Ang bawat tunog ng takong ni Celine sa pasilyo ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Nang tuluyan ng tumahimik ang paligid, ang tanging naririnig na lamang ni Rafael ay ang kanyang sariling mabigat na paghinga at ang tunog ng hangin na pumapasok sa mga bintana ng bahay na wala na ring laman. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Doon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, nakita niya ang isang puting envelope na iniwan ng isang courier sa ibabaw ng maliit na mesa. Ito ang DNA test result na pilit na ipinagawa ni Celine noon upang patunayan na hindi kay Rafael ang anak ni Alondra. Isang huling pagtatangka na sirain ang dangal ng kanyang dating asawa. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang binubuksan ng sobre. Ang bawat punit ng papel ay tila isang huling hininga ng kanyang pag-asa. Nang mabasa niya ang mga numerong nakasulat sa loob, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. 99.9% probability of paternity. Ang batang si Rafaelito ay lumalabas na tunay niyang anak. Lahat ng kanyang pagdududa at masasakit na sinabi niya kay Alondra tungkol sa pagkatao nito ay bunga lamang ng maling akala at paniniwala. Sa huli, napagtanto niya na naligaw siya ng loob dahil sa panlilin lang ng isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Isang matinding hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang hikbing puno ng pagsisisi na wala ng patutunguhan. Napatingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha ng isang hangal. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang balita sa radyo ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang malaking anunsyo mula sa Villanueva Holdings. Ang kanilang bagong presidente, si Alondra Villanueva, ay nakatakdang magpakasal sa isa sa mga pinaka-impluwensyadong abogado sa bansa na siyang tumayuring tagapagtanggol niya sa lahat ng pinagdaanan niya. Ang balitang yon ay tila isang huling hatol na nagpatapos sa lahat. Sa kanyang pagnanais na makuha ang lahat, wala nang natira kay Rafael kundi ang mga abo ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit ang mas malaking tanong na bumabalot sa kanyang isipan habang nakatitig sa DNA test ay ito. May karapatan pa ba siyang humingi ng tawad? O ang kanyang pag-iral ay isa na lamang sumpa para sa buhay ni Alondra at ng kanyang anak? Ang bawat patak ng tinta sa papel na ito ay tila naging mga butil ng lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat katiting ng aking pagkatao. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang hawak ang resulta ng DNA test. Ang puting papel ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na dumudurog sa kanyang dibdib. Sa gitna ng madilim at malamig na silid ng kanilang mansyong wala ng laman, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na sinag
ng buwan na tumatama sa mga salitang 99.9% probability of paternity. Isang malakas na hampas ng hangin ang nagpayanig sa bukas na bintana. Ngunit hindi ito ininda ni Rafael. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding hapdi ng katotohanan. Naalala niya ang bawat masasakit na salitang ibinato niya kay Alondra. Naalala niya ang gabi ng Bagyo, ang hitsura ng kanyang asawa na nakaluhod at nagsusumamo para sa kanilang anak. Ang anak na itinanggi niya, ang anak na tinawag niyang bunga ng kataksilan. Anong ginawa ko? Ang paos na bulong ni Rafael sa hangin. Anong ginawa ko sa sarili kong dugo at laman? Dala ng matinding desperasyon, mabilis siyang tumayo. Wala siyang pakialam kung gaano siya kadungis, kung gaano kagulo ang kanyang hitsura. Ang tanging nasa isip niya ay ang makita ang kanyang anak. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang patunayan na maaari pa niyang itama ang lahat. Pagdating sa ospital, ang bawat hakbang ni Rafael sa malinis at makinang nasahig ay tila isang pagsalakay ng isang estranghero. Ang mga tao sa paligid ay napapalingon sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at panghuhusga. Nang makarating siya sa VIP floor kung nasaan ang ICU, hinarang siya ng dalawang matitikas na gwardiya na nakasuot ng itim. Hindi po kayo pwedeng pumasok dito, Mr. Serrano, ang mariing sabi ng isa sa mga gwardiya. Ang kanyang boses ay walang bakas ng kompromiso. Anak ko ang nasa loob, kailangan ko siyang makita. Ang sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsusumamo na humahalo sa galit. Alondra! Alondra! Hayaan mo akong makita ang anak ko. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan ng pasilyo. Walang Alondra na lumabas para yakapin siya. Sa halip, mula sa maliit na bintanang salamin ng dulo ng hallway, nakita ni Rafael ang isang tagpong hinding-hindi niya malilimutan. Sa loob ng isang pribadong silid-pahingahan, malapit sa ICU, nakaupo si Alondra sa isang malambot na sofa. Hindi na siya ang Alondra na basang-basa ng ulan at puno ng takot. Siya ay mukhang isang reyna, payapa, matatag, at nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang matangkad na lalaki, si Attorney Julian, ang lalaking palaging nasa tabi ni Alondra sa bawat balita. Nakita ni Rafael kung paano dahan-dahang hinawakan ni Julian ang kamay ni Alondra. Ang haplos nito ay puno ng pag-aalaga at paggalang. At ang mas masakit para kay Rafael, nakita niya ang mahinang pagngiti ni Alondra. Isang ngiti ng pagtitiwala na kailanman ay hindi na niya makukuha muli. Ang lalaking iyon, ang estrangherong iyon, ang siyang gumagawa ng mga bagay na dapat ay tungkulin ni Rafael. Ito ang nag-aalaga sa kanyang asawa at ito ang nagbibigay ng lakas sa ina ng kanyang anak. Ang tunog ng sarili niyang paghikbi ay tila isang malupit na musika sa pandinig ni Rafael. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa mapaluhod siya sa sahig. Sa puntong ito, naintindihan niya ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang karma. Hindi lang niya nawala ang kanyang kumpanya at yaman. Nawala sa kanya ang karapatang maging ama at asawa. Tapos na. Ang bulong ng isang tinig sa kanyang likuran. Si Don Valentin ang nakatayo roon. Ang kanyang tungkod ay tumama ng malakas sa sahig. Isang tunog na tila nagtatapos sa usapin. Ibinigay mo ang iyong pwesto sa iba noong gabing mas pinili mo ang iyong yabang kaysa sa iyong pamilya. Huwag mong dungisan ang kapayapaan ng apo ko ng iyong presensya. Tumingala si Rafael. Ang kanyang mga mata ay malabo dahil sa mga luha. Nakita niya ang pag-alis ni Julian at Alondra mula sa silid, papunta sa direksyon ng ICU para tingnan ng bata. Ni isang sulyap, ni isang lingon, ay hindi ibinigay ni Alondra sa direksyon niya. Para kay Alondra, si Rafael Serrano ay isa na lamang multo ng nakaraan na wala ng puwang sa kanyang bagong mundo. Habang pinapanood ni Rafael ang pagsasara ng pinto ng ICU,
Naramdaman niya ang isang matinding paninikip ng dibdib. Isang tanong ang tila naging isang sumpa na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Paano ka mabubuhay sa isang mundong ang tanging nagbibigay sa iyo ng halaga ay ang mga taong ikaw mismo ang nagtaboy at nagwasak? Ang bawat sulok ng bahay na ito na dati ay puno ng ating mga pangarap, ngayon ay tila isang kuwebang puno na lamang ng mga multo at alikabok. Ang boses ni Rafael ay malat at halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan habang nakatayo siya sa gitna ng kanilang dating sala. Wala na ang mga marangyang muebles, wala na ang mga kurtinang pinili ni Alondra ng may pagmamahal. Ang tanging natira ay ang mga marka sa dingding kung saan dati ay nakasabit ang kanilang mga larawan. Mga bakas ng isang nakaraang kailanman ay hindi na maibabalik. Ang tunog ng isang marangyang sasakyan na huminto sa labas ay bumasag sa katahimikan. Kasunod nito ay ang marahang pagbukas ng pinto ng mansyon. Pumasok si Alondra, ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang uri ng lamig na tila kayang magpatigil sa daloy ng oras. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa hubad na sahig ay lumilikha ng isang matalim at ritmikong tunog, isang babala na ang babaeng nasa harap ni Rafael ay hindi na ang asawang maaari niyang paikutin sa kanyang mga daliri. Alondra, ang tawag ni Rafael, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa na agad ding naputol nang makita ang kawalan ng emosyon sa mga mata ng babae. Nandito lang ako para saksihan ang huling pag-alis mo sa ari-ariang ito, Rafael. Ang malamig na sagot ni Alondra. Tiningnan niya ang paligid ng may halong pait. Ang bangko ay formal, nang naglipat ng titulo ng bahay na ito sa Villanueva Holdings. Sa madaling salita, kahit ang lupang kinatatayuan mo ngayon ay pagmamay-ari ko na, napalunok si Rafael. Ang bawat salita ni Alondra ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang huling piraso ng dangal. Lumapit siya ng kaunti. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam ko na wala na akong mukhang ihaharap sa iyo, pero nakuha ko na ang resulta ng DNA test, Alondra. Anak ko siya. Anak ko si Rafaelito. Patawarin mo ako sa lahat ng pagdududa ko. Hayaan mo lang akong maging bahagi ng buhay niya. Hayaan mo akong bumawi bilang isang ama. Isang mapait at maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Alondra. Ang tawang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Lumapit siya kay Rafael hanggang sa magtagpo ang kanilang mga paningin. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Alondra ay humahalimuyak. Isang amoy ng tagumpay na lalong nagparamdam kay Rafael ng kanyang sariling pagkabulok. Gusto mong maging ama? Ang tanong ni Alondra. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon dahil sa galit na matagal niyang kinimkim. Nasaan ang ama? Noong gabing ang anak niya ay nag-aagaw buhay sa loob ng aking sinapupunan habang ako ay naglalakad sa gitna ng baha. Nasaan ang ama noong ang tanging hiling ko lang ay isang silong, pero itinapon mo kami sa ulan para lang masiyahan ang iyong kabit? Alondra, nagkamali ako. Nabulag ako ni Celine. Huwag mong gamitin ang ibang tao bilang dahilan ng iyong sariling kalupitan, Rafael. Ang sigaw ni Alondra. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mga luhang hindi niya hinayaang pumatak. Ang pagiging ama ay hindi isang titulo na makukuha mo dahil lang sa isang pirasong papel ng DNA test. Ang pagiging ama ay sakripisyo, proteksyon at pag-ibig, mga bagay na wala ka. Huminga ng malalim si Alondra, dahan-dahang pinakalma ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas muli ng marmol. Gusto mong malaman kung nasaan ang ama ng anak ko? Pinatay mo siya, Rafael. Pinatay mo ang ama ng anak ko noong gabing itinapon mo kami sa ulan na parang basura. Ang lalaking minahal ko noon ay matagal nang pumanaw kasabay ng aking pagtitiwala sa iyo. Napaurong si Rafael, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang hatol ni Alondra
ay tila isang huling baraha na itinapon sa mesa at alam niyang talunan siya. Wala siyang magawa kundi panoorin ang babaeng ito na dahan-dahang kinukuha ang lahat sa kanya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa karapatan ng isang inang inapi. Mula sa araw na ito, huwag mo nang susubukang lumapit sa amin. Ang pagpapatuloy ni Alondra habang dahan-dahang tumatalikod. Ang pangalan ng anak ko ay Valentin Villanueva Jr. Wala siyang kaugnayan sa isang Serrano. At ang bahay na ito, ipapagiba ko ito bukas. Ayokong may matira pang kahit anong alaala ng iyong kalupitan sa mundong ito. Habang naglalakad si Alondra palabas, ang malakas na pagsasara ng pinto ay nagpadpad ng alikabok sa hangin, tila isang huling tuldok sa kanilang kwento. Nanatiling nakatayo si Rafael sa gitna ng bakanting silid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, habang ang kanyang sariling mga hikbi ay bumabalot sa katahimikan. Sa labas, nakita niya ang mga heavy equipment na nagsisimula ng pumarada sa tapat ng mansyon. Napagtanto niya na sa loob ng ilang oras, ang tanging pisikal na ugnayan niya sa kanyang nakaraan ay magiging durog na semento na lamang. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan habang pinagmamasdan niya ang papalayong sasakyan ni Alondra. Saan nga ba pupunta ang isang taong wala ng tahanan, wala ng pamilya, at wala na ring sariling dangal? Ang bawat kagat ng amoy amag na hangin sa loob ng maliit na paupahan ay tila isang paalala sa bawat maling desisyong ginawa ni Doña Aurora. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang rosas na dati ay bumabalot sa kanyang silid. Ang tanging naroon ngayon ay ang amoy ng tuyong isda na niluluto ng kanyang kapitbahay at ang alikabok na nagmumula sa kalsadang puno ng usok. Ang dating reyna ng mga Serrano ay nakaupo na ngayon sa isang lumang silya. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga brilyante ay kulubot na at nanginginig sa lamig. Isang lumang telebisyon na may mga guhit sa screen ang tanging nagbibigay ng ingay sa loob ng silid. Ang bawat salitang lumalabas mula rito ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang puso. Sa balita, ipinapakita ang isang malaking pagtitipon, ang unang kaarawan ng tagapagmana ng mga Villanueva. Isang engrandeng selebrasyon para sa batang si Valentin Villanueva Jr., ang sabi ng reporter. Ang kamera ay tumutok sa mukha ng bata. Isang malusog at gwapong sanggol na may mga matang kasing talino ng kay Don Valentin. Ngunit may ngiting, tila hiram sa mukha ni Rafael noong bata pa ito. Naramdaman ni Aurora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang batang iyan, ang batang tinawag niyang bastardo, ang batang itinulak niya sa ulan, kasama ang ina nito, ay ang kaisa-isa niyang apo. Nakita niya si Alondra sa screen, nakasuot ng simpleng puting damit, ngunit nagniningning ang ganda ng isang inang mapayapa. Nakita niya kung paano haplusin ni Alondra ang pisngi ng bata nang may labis na pagmamahal, isang pagmamahal na kailanman ay hindi na mararanasan ni Aurora. Apo ko iyan. Ang mahinang bulong ni Aurora, ang kanyang boses ay paos at puno ng pagsisisi. Dugo at laman ko ang batang iyan. Ngunit ang katotohanan ay mabilis na bumalik sa kanya. Alam niya na kahit anong gawin niyang pagsusumamo, hinding-hindi na niya mahahawakan ang batang iyon. Ang mga pader na itinayo niya sa pamamagitan ng kanyang kayabangan ay naging isang bilangguan na naglalayo sa kanya sa tanging pamilyang natitira sa kanya. Ang tunog ng isang marahas na katok sa kanyang pintuan ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi ito ang katok ng isang bisita, kundi ang kalabog ng mga opisyal na nagdadala ng masamang balita. Nang buksan niya ang pinto, isang lalaking nakauniporme ang nag-abot sa kanya ng isang dokumento mula sa korte. Liham po ito para sa inyong anak na si Rafael Serrano, ngunit dahil wala siya rito, kayo na po ang tumanggap, ang sabi ng lalaki bago mabilis na umalis. Nang basahin ni Aurora ang nilalaman, ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina. Ang balita ay tungkol kay Celine, ang babaeng pinili niyang maging manugang dahil sa akalang mayaman ito ay nahaharap na ngayon
sa maraming kaso ng estafa at malakihang pagnanakaw. Ang kumpanya ni Rafael ay ginamit pala ni Celine para sa mga iligal na transaksyon at ngayon, ang lahat ng utang at kasalanan ay ibinibigay sa pangalan ng kanyang anak. Diyos ko, anong ginawa namin? Ang hikbi ni Aurora habang bumabagsak siya sa sahig. Pinagpalit namin ang ginto sa isang ahas. Naalala niya ang bawat pagkakataon na pinaglingkuran siya ni Alondra ng may buong katapatan. Naalala niya ang mga gabing may sakit siya at si Alondra ang nagpupuyat para alagaan siya. Kahit pa pinagsasalitaan niya ito ng masama. Ang bawat kabutihan ni Alondra ay tila mga anino ngayong nagpapahirap sa kanyang konsensya. Sa telebisyon, natapos ang balita sa isang eksena kung saan binuhat ni Attorney Julian ang bata habang si Alondra ay masayang nakasandal sa kanyang balikat. Tila sila isang perpektong pamilya, isang pamilyang binuo mula sa mga sugat at pagpapatawad. Ngunit isang pamilyang kailanman ay hindi na isasama ang pangalang Serrano. Naramdaman ni Aurora ang isang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang pag-iisa ay hindi lamang dahil sa kawalan ng pera, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Sa huli, napagtanto niya na ang pinakamalupit na karma ay hindi ang maghirap, kundi ang mabuhay ng matagal para lamang panoorin ang kaligayahan ng mga taong iyong sinaktan, habang alam mong wala ka ng puwang sa kanilang mundo. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa screen bago ito tuluyang namatay dahil sa sira nitong koneksyon. Ang kadilimang bumalot sa silid ay tila kapareho ng kadilimang maghahari sa kanyang puso hanggang sa huling hininga. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Paano kung may isang paraan pa? Paano kung magpakumbaba siya sa harap ni Alondra? Ngunit ang tanong na nagpabagsak sa kanyang huling pag-asa ay ito. Pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, meron pa bang puwang para sa patawad? O ang kanyang pagdating ay magsisilbi lamang na isang panibagong sugat para sa kanyang apo? Ang bawat halakhak ng aking anak ay tila isang himig ng tagumpay na dahan-dahang nagbubura sa bawat bakas ng pait na iniwan ng nakaraan. Nakatayo si Alondra sa gitna ng malawak na hardin ng kanilang mansyon, pinagmamasdan ang makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng mga pagkaing inihanda para sa unang kaarawan ni Valentin Jr. ay humahalimuyak sa paligid. Ang tunog ng mga tawanan ng mga bisita at ang masayang ingay ng mga bata na naglalaro ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa kanyang puso. Nagbibigay ng init na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa kanyang mga bisig, ang kanyang anak ay payapang nakatingin sa paligid. Ang malalaki nitong mga mata ay puno ng kuryosidad at kislap ng buhay. Wala na ang mga tubo, wala na ang tunog ng mga makinarya sa ospital. Ang bawat malakas na tibok ng puso ng bata sa kanyang dibdib ay isang paalala na ang himala ay totoo para sa mga taong marunong lumaban. Happy birthday, my little prince! Ang bulong ni Alondra bago niya hinalikan ang noo ng anak. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. He looks exactly like a Villanueva today, Alondra. Puno ng dangal at pag-asa. Ang sabi ni Attorney Julian, ang kanyang boses ay malalim at puno ng katapatan. Ang uri ng boses na naging sandigan ni Alondra sa mga panahong tila guguho na ang kanyang mundo. Tumingin si Alondra kay Julian at isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Julian. Salamat dahil hindi mo kami iniwan noong wala pa kaming kahit na ano. Hinding-hindi ko kayo iiwan, Alondra. Alam mo yon, sagot ni Julian at sa kislap ng kanyang mga mata, may isang pangakong higit pa sa pagkakaibigan ang lalong nagpatingkad sa ganda ng hapon habang nagaganap ang masayang selebrasyon sa loob. Sa labas ng naglalakihang bakal na gate ng mansyon, isang anino ang nakatayo sa ilalim ng isang puno. Si Rafael iyon.
Ang kanyang suot ay luma at kupas. Ang kanyang mukha ay payat at puno ng mga linyang likha ng matinding paghihirap at puyat. Nakatitig siya sa pagitan ng mga rehas, pinapanood ang kaligayahang kailanman ay hindi na niya magiging bahagi. Nakita niya ang kanyang anak, ang batang itinanggi niya, na ngayon ay buhat-buhat ng ibang lalaki. Nakita niya ang tawa ni Alondra, isang tawang puno ng kalayaan na tila nagsasabing hindi na siya ang babaeng nasasaktan sa bawat salita ni Rafael. Ang bawat hakbang ng mga bisita, ang bawat subo ng pagkain, at ang bawat yakap na nakikita niya sa malayo ay tila mga dagok na lalong nagpaparamdam sa kanya ng kanyang sariling kawalan. Naramdaman ni Rafael ang panunuyo ng kanyang mga mata. Wala na siyang luha na maibubuhos. Ang tanging natira ay ang isang hungkag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo papasok at sabihing, "Anak ko yan." Pero ang kanyang sariling mga paa ay tila nakabaon sa putik ng kanyang mga kasalanan. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, na ang kanyang presensya ay magsisilbi lamang na isang mantsa sa puting pahina ng bagong buhay ni Alondra. Dahan-dahang tumalikod si Rafael, ang kanyang mga balikat ay bagsak habang naglalakad palayo sa mansyon. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang huling paalam. Habang lumalayo siya, ang musika mula sa party ay unti-unting humihina. Hanggang sa ang tanging marinig na lamang niya ay ang ugong ng mga sasakyan sa kalsada, isang kalsadang kailangan niyang lakarin ng mag-isa, bitbit ang bigat ng isang pagsisising habang buhay niyang papasanin. Sa loob ng hardin, tila naramdaman ni Alondra ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Lumingon siya sa direksyon ng gate, ngunit wala na siyang nakitang anuman, kundi ang bakanteng kalsada. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Isang buntong hininga na nagpapalaya sa huling piraso ng galit na nananatili sa kanyang puso. "Everything's okay, Mommy?" Ang tanong ni Don Valentin habang lumalapit sa kanila. "Yes, Lolo," sagot ni Alondra habang mahigpit na niyayakap ang kanyang anak. "Ngayon, wala na pong kulang. Ngayon, malaya na talaga kami." Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, pagkatapos ng party, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng opisina ni Alondra. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba at may iniabot na isang dokumento sa security guard. Ito ay isang paunawa mula sa korte tungkol sa huling apela ni Rafael para sa visitation rights. Ang tanong na nananatiling nakasabit sa hangin ay ito: hahayaan ba ni Alondra na muling pumasok ang anino ng nakaraan sa buhay ng kanyang anak o tuluyan na niyang isasara ang pintong ito? Kahit na ang kapalit ay ang pagkakait sa bata ng pagkakataong makilala ang kanyang tunay na ama. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa marmol na sahig ng aking opisina ay hindi na tunog ng pagtakas, kundi tunog ng isang babaeng nakatagpo na ng kanyang sariling lakas. Nakatitig si Alondra sa bintana ng kanyang opisina sa itaas ng Villanueva Tower. Ang lungsod sa ibaba ay tila isang malawak na mapa ng mga pagkakataon, puno ng ingay at buhay na dati ay kinatatakutan niya. Hawak niya sa kanyang kamay ang legal na dokumento mula sa korte, ang huling hiling ni Rafael para sa visitation rights. Sa halip na galit, ang tanging nararamdaman niya ngayon ay isang malalim na katahimikan. Ang puot na dati ay sumasakal sa kanyang hininga ay dahan-dahang natunaw, pinalitan ng isang malamig na kawalan ng pakiramdam. Pumasok si Attorney Julian sa silid. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay marahan at puno ng paggalang. Hindi siya agad nagsalita. Hinayaan niya ang katahimikan na maging komportable bago siya tumayo sa tabi ni Alondra. "Handa na ang lahat para sa launching ng iyong foundation ngayong gabi, Alondra. Ang Alondra's Wings ay opisyal na magbubukas para sa mga kababaihang dumanas ng katulad ng sayo." Tumingin si Alondra kay Julian.
Ang kislap ng pasasalamat sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Salamat, Julian. Gusto kong malaman nila na ang pagtatapon sa kanila ng mundong ito ay hindi katapusan, kundi simula lamang ng kanilang tunay na paglalakbay. Hindi na kailangang dumanas ng iba ang hirap na naranasan ko sa gitna ng ulan. Inabot ni Alondra ang dokumento kay Julian tungkol sa hiling ni Rafael. Sabihin mo sa kanya na papayagan ko siyang makita ang bata. Ngunit sa isang kondisyon, kapag nasa tamang edad na si Valentin Jr. at kung siya mismo ang hihiling na makilala ang kanyang ama. Hanggang sa sandaling iyon, ang distansya ang magsisilbing proteksyon para sa kapayapaan ng aking anak. Isang matalinong desisyon, Alondra, sagot ni Julian habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng babae. Ang init ng palad ni Julian ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Alondra sa gitna ng anumang alon. Walang mga salitang kailangan. Sa bawat titig nila, alam nilang ang binuo nilang ugnayan ay higit pa sa trabaho. Ito ay isang pag-ibig na binuo sa pundasyon ng paggalang at pagtitiwala. Kinagabihan, sa harap ng maraming media at mga panauhin, tumayo si Alondra sa entablado ng kanyang bagong foundation. Nagniningning siya sa kanyang asul na gown, isang kulay na sumasagisag sa kalmado at malalim na dagat pagkatapos ng bagyo. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag habang ipinapaliwanag ang layunin ng kanyang proyekto. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Don Valentin na nakangiti ng may matinding pride, hawak ang lumalaking si Valentin Jr. Matapos ang programa, nagpasya si Alondra na pumunta sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Sa ilalim ng naglalakihang puno ng akasya sa loob ng isang pribadong sementeryo, nakatayo ang puting marmol na puntod ng kanyang ama, si Don Alejandro Villanueva. Ang bawat hakbang ni Alondra sa damuhan ay may kasamang malalim na buntong hininga ng pagpapalaya. Pa, nagawa ko na po. Ang mahinang bulong ni Alondra habang inilalagay ang isang pumpon ng puting liryo sa ibabaw ng puntod. Nanatili akong mabuti, katulad ng turo niyo. Hindi ko hinayaang lamunin ng dilim ang aking puso. Ngayon, malaya na ako. Malaya na kami ng apo niyo. Ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon ay tila isang mahinang tugon ng pagsang-ayon mula sa kanyang ama. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Alondra ang tunay na kapayapaan. Ang sugat na iniwan ni Rafael, ang bawat sampal ni Doña Aurora, at ang bawat pananakit ni Celine ay naging mga pilat na lamang. Mga markang nagpapaalala sa kanya na siya ay nakaligtas at siya ay mas matatag kaysa sa anumang unos. Habang naglalakad siya pabalik sa sasakyan, kung saan naghihintay si Julian at ang kanyang anak, tumingala si Alondra sa langit. Ang mga bituin ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa dati. Ang gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang malawak na kumot ng katahimikan na nagpapahiwatig na sa wakas. Tapos na ang panahon ng kanyang pagluha. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa dami ng taong nakayuko sa iyong harapan, kundi sa kakayahan mong tumayo ng mag-isa pagkatapos kang iwanan ng lahat sa gitna ng kawalan. Nakatayo si Alondra sa pinakataas na bahagi ng Villanueva Tower. Ang hangin sa rooftop ay marahang humahaplos sa kanyang buhok habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila, isang tanawin na tila isang napakalaking dibuho ng kapayapaan. Sa ibaba, ang mga ilaw ng lungsod ay dahan-dahang nagbubukas, tila mga mumunting bituin na sumasaksi sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Hindi na siya ang babaeng takot sa dilim. Ngayon, siya na ang liwanag na nagbibigay ng direksyon sa kanyang sariling buhay. Ang tunog ng marahang pagbukas ng pinto sa likuran niya ay nagpabatid ng pagdating ni Attorney Julian. Ang mga yabag nito sa semento ay hindi nagmamadali, puno ng katiyakan at respeto. Hindi ito ang uri ng pagdating na nagdudulot ng kaba, kundi isang presensya na nagbibigay ng kapanatagan.
Ang ganda ng tanawin, di ba? Ang mahinang sabi ni Julian habang tumatayo sa tabi ni Alondra. Ang kanyang boses ay malalim, tila isang mainit na kape sa gitna ng malamig na hapon. Oo, Julian, pero mas maganda ang pakiramdam na alam mong hindi mo na kailangang matakot sa bukas. Sagot ni Alondra, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa malayo. Lumingon siya sa direksyon kung saan dati ay nakatayo ang mansyon ng mga Serrano. Ngayon, ang lugar na yon ay isa ng healing center para sa mga biktima ng pang-aabuso, isang gusaling puno ng liwanag at pag-asa sa halip na mga pader ng kalupitan. Nabalitaan ko ang tungkol kay Rafael, ang pagpapatuloy ni Julian, ang kanyang tono ay naging seryoso. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang hamak na ahente sa malayo. Ang kanyang ina naman ay nananatili sa isang maliit na pasilidad para sa mga matatanda na pinupunduhan ng gobyerno. Wala na silang balak na lumapit, Alondra. Alam na nila na sa mundong ito, ang bawat anino ay may hangganan. Huminga ng malalim si Alondra. Ang bawat hangin na pumasok sa kanyang baga ay tila naglilinis sa huling bakas ng alaala ni Rafael. Wala na ang galit. Wala na ang pagnanais na makita itong magdusa. Ang pinakamalupit na parusa para sa isang taong katulad ni Rafael ay hindi ang kamatayan, kundi ang mabuhay sa isang mundong alam niyang maaari sana siyang maging bahagi ng isang dakilang pag-ibig, ngunit pinili niyang maging isang estranghero. Sa gitna ng kanilang usapan, lumapit si Don Valentin na akay-akay ang maliit na si Valentin Jr. Ang bata ay nagsisimula na ngayong humakbang ng mag-isa, ang bawat maliit na yapak nito sa sahig ay tila isang bagong kabanata ng kanilang pamilya. Nang makita ng bata si Alondra, ang mukha nito ay nagliwanag at isinigaw ang salitang naging pinakamagandang musika sa pandinig ng ina. Mommy! Ang masayang sigaw ng bata bago ito tumakbo patungo sa kanyang mga bisig. Niyakap ni Alondra ang kanyang anak ng mahigpit. Ang amoy ng sanggol, ang init ng balat nito, at ang malakas na tibok ng puso nito ay ang kanyang tunay na kayamanan. Ito ang pamanang iiwan niya. Hindi lamang ang mga kumpanya, hindi lamang ang mga gusali, kundi ang katatagan ng isang pusong hindi sumuko sa kabila ng lahat. Tumingin si Alondra kay Julian at sa pagkakataong ito, hinayaan niya ang kanyang puso na magbukas ng tuluyan. Ang bawat sakit ng nakaraan ay naging pataba lamang sa lupa, kung saan ngayon ay tumutubo ang isang bagong uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nanghihingi, kundi nagbibigay. Isang pag-ibig na hindi nananakit, kundi nagpapagaling. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa buong lungsod, ang tatlong henerasyon ng mga Villanueva ay nanatiling nakatayo sa tuktok ng tower. Ang katahimikan ay puno ng mga pangako ng bukas. Alam ni Alondra na marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya maglalakad sa gitna ng ulan, nang walang proteksyon. Mayroon na siyang sariling mga pakpak at mayroon siyang pamilyang magsisilbing kanyang langit. Ang huling sulyap ni Alondra sa lungsod ay puno ng determinasyon. Ang bawat babaeng nakatingin sa kanya mula sa malayo ay makakakuha ng lakas mula sa kanyang kwento. Ang pagiging biktima ay isang kabanata lamang, hindi ang buong libro. At sa huling pahina ng yugtong ito, ang tanging salitang nananatiling nagniningning sa kanyang isipan ay ang salitang matagal na niyang hinahanap. Kalayaan. Ang panahon ay tila isang mahinahong agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa bawat dumi at pait na iniwan ng nakaraan. Lumipas ang 5 taon at ang bawat araw na dumaan ay nagsilbing gamot na nagpatuyo sa mga sugat na dati ay akala ni Alondra ay habambuhay na magdurugo. Nakatayo siya ngayon sa pampang ng isang pribadong isla, kung saan ang banayad na hampas ng mga alon sa puting buhangin ay lumilikha ng isang payapang ritmo sa katahimikan ng hapon. Ang hangin ay may dalang amoy ng dagat at kalayaan.
Isang uri ng kalayaan na hindi nabibili ng anumang yaman. Sa malayo, nakita niya ang kanyang anak na si Valentine Jr. na ngayon ay isang maliksing batang lalaki na masayang hinahabol ang mga maliliit na alon habang hawak ang kamay ni Julian. Ang tanawin na yon ay tila isang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin noong gabing siya ay nag-iisa sa ilalim ng ulan. Napangiti si Alondra, isang ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Wala na ang kaba, wala na ang pait. Ang bawat luhang ibinuhos niya noon ay naging mga perlas ng karunungan na ngayon ay nagpapaganda sa kanyang pagkatao. Madalas siyang tanungin ng kanyang lolo, si Don Valentin, kung napatawad na ba niya si Rafael. Ang sagot ni Alondra ay laging nananatiling pareho. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang pagpapatawad para sa kanya ay ang pagpapakawala sa bawat galit na naging kadena sa kanyang puso. Pinatawad na niya si Rafael, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat si Alondra sa isang buhay na walang bigat. Ang anino ni Rafael ay wala ng puwang sa kanyang mundo at ang kanyang pag-iral ay isa na lamang malabong bahagi ng isang lumang kabanata na tapos na niyang basahin. Lumapit si Julian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng paghanga na kailanman ay hindi nagbago sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang iniabot ni Julian ang isang maliit na kahon sa kanya. Ang bawat kilos nito ay puno ng pag-aalaga. Alondra, sa bawat unos na hinarap natin, ikaw ang nagsilbing angkla ko. Ngayong payapa na ang dagat, hayaan mong ako naman ang magsilbing langit na laging magbabantay sa iyo, ang mahinang sabi ni Julian. Sa loob ng kahon ay isang simpleng singsing, ngunit ang ningning nito ay tila nagtataglay ng lahat ng pangako ng isang tapat na pag-ibig. Hindi na nag-atubili si Alondra. Tinanggap niya ang pag-ibig ni Julian ng may buong puso dahil alam niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit kundi nagpapagaling. Ang bawat pagkakamali niya noon kay Rafael ay nagsilbing aral upang makilala niya ang tunay na hiyas sa katauhan ni Julian. Para sa mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento, ang mensahe ni Alondra ay malinaw. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng isang lalaking hindi kayo kayang pahalagahan. Ang inyong luha ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng inyong pagiging tao. Huwag kayong matakot na iwanan ang mga pader na nagkukulong sa inyo sa pait. Dahil sa labas ng mga pader na yon, may naghihintay na isang bagong umaga na punong-puno ng pag-asa. Ang bawat sugat ay hihilom, ang bawat ulan ay titila, at sa huli, ang katatagan ng inyong puso ang magdadala sa inyo sa inyong sariling paraiso. Si Alondra Villanueva ay hindi na lamang isang biktima ng pagtataksil. Siya ay isang buhay na patotoo na ang isang babae, kapag natutong mahalin ang kanyang sarili, ay kayang magpatumba ng mga higante at magtayo ng sarili niyang kaharian. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot-tanaw, ang tatlo ay naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Magkahawak kamay sa ilalim ng unang bituin ng gabi. Ang katahimikan ay naging kasing tamis ng isang awit. At sa puso ni Alondra, ang tanging naroroon ay ang pasasalamat sa tadhana na nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling mabuhay, muling magmahal, at muling maging buo. Ang kwento ng pagtataksil ay natapos na, at ang kwento ng tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang.